Wala, medyo ano talaga, as in, pinapakita na yung kalokohan niya. Kumbaga, ngayon lang nangyari ito. Hindi ko lang kung is it demonic or good. May nakita kong mga parang term na blasphemy. Hi everyone, papatapos na ho pala ang 2025, so ang ginawa ho namin ito para ho sa taon ng 2026 ang year prediction namin ng aming channel na Joby Vargas TV, the #1 celebrity psychic. Alamin natin kung ano ang mga kabuuan na pwedeng mangyari at mga mabuting mangyayari sa taon ng 2026 together with my co-host Empress si Abet. Oh, may guest tayo ha. Guest co-host today. Talaga? Napanood ko siya sa Showtime eh. Pakilala na natin para mabilis tayo, no? Guest co-host for today, si Andrew Claude. Hello! Meron kang ganun, di ba? Sound! Hello! Dapat yung beso ko pag ano ang beso. Anyway, first time namin magkaroon ng isang male, tama ba? Na talagang male guest. Kanina, nagkaroon kami ng shooting, so nandito rin lang naman siya. So, nag-guest namin. Actually, nakikita talaga siya dati sa Showtime, di ba? Anong Showtime yan? Sinabi mo? I think dating game yun. Dating game, tama? Anong year yun? Last year. Last year. Nag-click nga yun eh, pinagkaguluhan kaya ito. Tama yun yung topic ng yung girlfriend mo? Tama ba yung ex ba? Ex. Kamusta na yung ex mo ngayon? Wala na, nasa malayo. I mean, may communication pa rin. Wala na. Tayong dalawa na lang may communication. Phoenix, dapat gano'n. Like ko napapanood yung mga vlogs nyo sa Reels, lumalabas. Dapat nga mag-vlog ka eh. Start ako mag-vlog. Gawin mo yon kasi mas mainam sa panahon ngayon kasi marami rin naman na nabablog. Subukan mo lang kasi total nakitaan ka na, nag-guest ka na sa TV. Pumasok ka rin ata sa showbiz, ano? Yeah, extra lang. Extra. Pero yung pagpasok mo sa showbiz, nakakuha ka ba ng mga assignment like commercial? Mga extra. Talaga? Anong mga commercial mo? Cherry Mobile? Talaga? Tagal na. Tapos ano pa? Yung mga sabon. Sabon? Talaga? Dun sa ano naman, mga telenovela meron? Wala pa. So sino mga nakasama mong mga artista? Si Yan Lim, Kim Chiu, Ann Curtis. Si Sian Lim? Saan yun? Cherry Mobile. Cherry Mobile. Si Kim Chiu saan? Cherry Mobile din, kasama sila. Before pa. Parang hindi ko napanood yun Anniversary. Ba't di ko napanood Tuloy mo yun? yan. Tagal na. Bata pa ako nun. So, kailangan namin magsipag tong taon ng 2026 na darating kasi dahil sobrang bagal nga ako, medyo tamad kaming gumawa. Kailangan ko ma-reach yung 100,000 na subscriber. Malapit na ako kasi nasa going 90 na kami. Siguro, sipiagan ko lang, ma-achieve namin yon. Ikalat nyo na lang, i-share nyo na lang to subscribe. And then, kapag nagkaroon ng YouTube channel si Andrew, kailan mo gagawin? I hope this year. Oo. Anong klase ng content? Yeah, you have to find out. Secret. Ano ba? May tanong kami. Total, nandito ka na rin lang. May girlfriend ngayon? Wala. O di walang magagalit? Walang magagalit. Joby, makakaya ka. So, walang girlfriend o walang girlfriend. Di ba? Okay. Ako si Drew is my friend, best friend. And Ano pa yung ba? manager ko. Manager ka, sampaling kita. Yung manager. Manage mo na lang siya. Manage mo na lang siya. Joby, maraming nangyari itong 2025 na mga forecast na nangyari. Yeah. Na nagkatotoo, no? Yung, ang hindi ko makalimutan, yung naghula kayo, may lindol sa ganitong lugar. Yung iba nga binash pa tayo, no? Lalo ikaw, binash ka na. Wala naman yun kung saan-saan sinabi mo. Hanggang nangyari nga, no? Umikot yung lindol, no? Saan-saan. Kung natatandaan mo rin, 2025 ba? We talk about also yung nagkaroon din ng problema ang mundo. Yun nga, di ba, ang tamang tatamaan dito sa isip. Which is marami nagkaroon ng problema sa mga anxiety. No? How about the big one? Yung big one. Yung big one, actually, buti nga hindi nangyari, di ba? Kasi, pero may mga lindol naman na nangyari. Pero kasi ang big one, halos lahat naman ng mundo meron tinatawag nating big one. Gumagalaw talaga ang yung tectonic plates, no?
no? So, hindi pa rin talaga mawawala ang lindol. Pero kasi ang kagandahan ng 2025, bagamat nagkaroon ng economic global problem, and then yung social trust nag-drip yun eh. Kano? Tapos ang social media talagang medyo mas lumago, mas dumami kasi nga more on digital na nga tayo, pero pangit na senyalis yun. Magandang technology nga pero nakakasama pa rin sa mundo. AI, yung AI. Ang AI, maaring nakakadulot ng nakakatuwa, nakakapagbigay ng magandang information, but the problem is Sobra. ang ating mga privacy. So, kasi ngayon, digital na, kaya kung saan ka man nandoon, alam na kung sino ka, saan ka pumupunta, wala nang maitatago. Gawa ho yan ng AI. Kahit nga yung personality mo, kayang kopyahin ng AI. Bigat, ano? Oo. Sa Bible nga sinasabi, habang papunta na ang tao sa pabago na mabilis na pagbabago, yan na rin ang panahon, oras na nasa alanganin na ang tao o nasa alanganin na ang mundo. Sa economics, Joby, kikita naman natin na pahirap yung buhay, no? Although yung business talagang lumalaban, kumusta ang global business? Ang global business na nakikita ko dito, social media pa rin kasi yung content creator. Yeah, marami pa rin sa marketing. Okay pa rin naman yan. 'Di ba sabi nila, naglabasan ng mga investor, no? Actually gulo, parang more on economic still, magkakaroon pa rin ng unstable situation. There will be a lot of loans. So ang finances sa year na ito, mahirap. Maraming struggle na maaari mangyari. Iwasan yung mga loan. Oo. Ikaw as young professional, Andrew, paano mo napipil yung economic situations, no? Ng mga katulad mo, Gen Z ka, di ba? Gen Z. Gen Z, Medyo nakakalungkot lang kasi minsan, syempre, yung mga tinitingala natin, na mga nasa taas, mga nakaupo, sila pa yung gumagawa ng mga masama na hindi nakakarapat dapat, tsaka yung kung sino pa yung mga matatalino, yung may mga narating sa buhay, sila pa yung nagte-take advantage yun sa mga taong nasa baba nila. Parang, ngayon parang modern na kasi, di katulad dati, di ba? Nung araw, ng mga unang tao, uso yung slaves. Ngayon kasi parang mas modern lang. So, yung mga nasa taas, yun yung mga ginagawa nilang slave yung mga tayo. How do your peers or your generation cope with economic situations? Nakakalungkot lang sa amin kasi syempre, Walang profesyon, yung profession, unemployment. kahit graduate ka na, ang hirap pa rin makahanap ng trabaho na gusto mo. Meron kang mahanap na trabaho pero below sa minimum wage. And yun, parang kailangan pa natin mga ibang bansa namin. Lalo mga kabataan, ang daming, syempre, iba pa rin yung may gusto tayo, mga dream tayo. Hindi lang naman sa akin kasi syempre, iba-iba ka tayo ng landas sa buhay. Lalo kami, mga kabataan ngayon na maraming nangangarap. Nakakalungkot lang, kailangan pa natin pumunta sa ibang lugar, dumoble ng trabaho para masustentuhan natin yung mga pang-araw-araw. Kaya, yun lang, nakakalungkot lang kasi kailangan pa natin gumawa ng ibang paraan. Tulad niyan, kahit yung mga pagkuha lang ba ng mga ID, ang daming kailangan na requirements, daming gastos pa, apply ka lang. No, tapos tatawagan ka pa, ganun, kaya hassle lang ngayon. Hindi katulad nung panahon nyo nga na sobra. Panahon namin. Maingay ang musika sa taon ng 2026 pagdating naman sa showbiz. Philippines pa o Philippines, and then may mga magta-try sa ibang international contest. So mostly ang singing ang magkakaroon ng mga part ng ingay sa taon ng 2026, no? Sinabi music, anong klaseng genre ng music? This will be the mix of the mga revival songs, and then at the same time yung mga new creation ng mga tao, no? So dito mas mag-aano ang tao sa ingay ng musika, no? Yung showbiz, no? Film, yeah. Showbiz. Mga film, may mga mangingilan-ngilan na mga gandang proyekto na magiging parang blockbuster na tinatawag. Yung trend ng klase ng movie, part siya ng may cultural and spiritual, no? Pero ang kagandahan dito, mas umaano ang drama. Oo. And then love team, new love team, and then mostly na magiging pelikula, parang may pagkaluma na may mga historical. Para may mga events na nararamdaman ako na minix nila ang old and new. Okay. Oo. Okay.
And then, papasok din yung musical movies. Pilipino yan. Pilipino mag-aano yan. No? How about sa international films? May mga makikita tayong movie na sa taon na ito na makikilala ng ibang bansa. Halimbawa, mga sci-fi movies, mga mystery horror movies, ganun. Patuloy pa rin naman. Yung pa rin naman. Yung pa rin. Although yung mga heroes, kung gari ng mga Marvel. Mga Marvel, ayan pa rin. Pero- Medyo may mga madadagdag pa nga sila mga character. So, ikaw, showbiz, baka may gusto kayo itanong. May magkakabalikan ba? Ganun. Yan, Mag-segue. Mga bagong ang balikan lang kasi na nakikita ko yan yung mga dahil sa mga pelikula. Pero yung mga naghiwalay na yon. Wala na Kung yun. kung ano nga natin ang Kathleen and Daniel ba yun? Oo. Maaaring magkabalikan sa movie Sa lang. movie lang. Bakit? Yung mga project gawa nung kailangan kasi ang mga showbiz ngayon mas more magtutulungan sila para mabuhay uli ang showbiz, no? Showbiz. May ingay yung Derek Ramsey, tsaka sino yung nakahiwalay niya kasama? Ellen. Si Ellen Adarna. oo. Tapos yung mga ex daw ni Derek, may GC na with Ellen. A group. Ang mangyari kay Derek? Wala, medyo talaga, as in, pinapakita na yung Kalokohan. kalokohan niya. Saka ang punong-puno talaga ng init ng ulo ang tao, intriga. Ito yung taon na kailangan mag-ingat tayo kasi yung social trust, parang magdi-drip siya. Sige, expound kasi medyo malalim yun. Oo. Ano ibig sabihin? So eventually, people will not go into what we call that, maano sila ngayon, parang two paces. Magdududa ang tao. Oo. So parang kailangan mag-ingat. Parang hindi naman sa wala ng totoo. Pero may laro ang taon na ito na you should not trust everyone. Actually, anong positive na aasahan ng Pinoy for 2026? Yung 2026 kasi magiging mas more kasi talagang not totally pressure ang tao sa pagtatrabaho. People will more managing their life. There will be goal na sila. No, may goal na. Kahit naman ikaw, you will set your goal naman. And each of the individual, especially those Gen Zs, may goal na sila na kailangan, meron na kami nito, kailangan maayos ko na ito. So, mapipressure tayo sa magkaroon ng our own savings, no? Yung economic natin, there will be crisis nga, di ba? Economic crisis, people, pero still, we had to go on to a very simple life natin na mabuhay, masurvive ito. No? Ang kagandahan din sa ating bansa, even may mga disaster, lindol or what, makikita nyo yung progress. So parang nakikita ko yung marami nang tumatayong building. Oo nga. No? 'Di ba uso dati yung urban plan? Mas magiging yun. Mas functioning ngayon yung mga infrastructure na yun. I hope na yung vision na nakikita ko, I hope sana mangyari nga in 5 to 10 years para tayong matutulad sa Singapore or Hong Kong, Taiwan. no? Even Taiwan. So kaya swerte ang mga kabataan ngayon, ang generation pala ngayon. Kasi maabutan nila mga yon. Hindi kagaya mo, hindi mo na maabutan. Pero ako 90s naman ako. Okay lang. Maganda ang still yung negosyo pa rin yung sa social media pa rin Pero babagal content creator. Parang Vlogging. yung mga vlogging hindi na ganun dati na sobrang dami, di ba? May quality na, yun yung sinasabi ko. Hindi na yung parang puro walang kakwentang-kwentang vlog. Kasi ganito, imbis na magbigay ang mga YouTube, ang mga Facebook ba, mga TikTok, bibigyan nila ng importance ngayon yung mga tamang pwede bang may quality, may value, may sense. Yun. May value, may sense. Although kasi hindi pa rin mawawala yung mga katatawanan, nandiyan pa rin. No, pero iba, magbabago ang Sabi sistema. mo, tungkol sa kalangitan, medyo about UFO, very interesting. Sabi nila November, lalapag na. December, ganyan. Pero December na naman daw meron. So yung UFO, sa takbo ng galaxy natin o universe natin, halos parang napakalit lang natin, So merong mga entity talagang nakatira
somewhere, no? Kasi ang dami rin na nakitang mga forms of galaxy na millions of galaxies, di ba? So sa bawat isang galaxy may buhay doon. Kumbaga mayroong parang May Earth. evolution. Siguro ito mataas lang yung technology nila. Baka malay mo, yun nga yung sinasabi ko, na ikagugulat. Kumbaga ngayon lang nangyari ito. Kumbaga namangha ang buong mundo o nagulat sa isang bagay na magaganap sa mundo. Kaya pwede rin naman ho yun, yung UFO, disaster man o whatever. Basta may isang bagay na ikagugulat ng buong mundo. Tingnan mo nga, Mark, UFO. Meron dalawa na magiging parang sobrang visible Okay. for the year 2026. The entities inside the UFO, hindi ko lang kung is it demonic or good, no? So I don't know about the alien, no, kasi Anong nature nila? kung anong nature nila, kung are they going to do good things sa atin or Okay. pampagulo or gulo. Siguro- Pero ang mostly, this is, they call it entity, di ba? Entities, And then also they call it is part of the spirit. Or maybe one of na may idea about the UFO, yun nga is, this is also the creations of Kalaban. The creations of Kalaban, and that is Lucifer, di ba? So we don't have any idea kung ano talaga sila. Pero sa akin kasi we are creations of God. We are perfectly created by God. Sa wangis dati. wangis. 'Di ba? And wala naman na prove na alien pa na pinapakita. Puro lang naman theory at the same time puro picture. AI. Wala. Ang tagal na yan. That was 1930s, 1920, meron na yan. Tama. Even the medieval age, meron pa rin yan. Even sa mga painting, meron dan. Pero ni walang naipakita. Totoo. Puro na lang Yung sa physical, YouTube. no? Yung Oo, physical. sa YouTube merong mga AI pinapakita pero hindi mo malaman kung yun ang talaga. Ito. Kasi kung meron, then, ayan, ipakita sa buong mundo na totoong meron. Specific content for Yung technology na nangyayari sa atin, that's not be created by God. It also created by Lucifer. Yung mga gadgets nyo yan, di ba ito, yung Inspired. cellphone ninyo, yan hindi naman yan galing sa itaas. Nililihis nga ni Lucifer ang isipan ng mga tao upang maging busy sila sa buhay nila at hindi Bisa nagdadasal. hindi magdasal, di ba? Kung saan. Doon nakapokus. Ang mga technology ngayon, hindi ako masyadong siguro mas gusto ko pa yung panahon ng kung babalik yung siguro 70s, Analog, mga analog. 80s, hindi pa Posible kaya digital. dumating ulit. Pero ang ganda ng buhay no, kahit sabihin natin mabagal, pero ang buhay noon, ang tao masyadong Kontento masipag, matalino ang mga tao noon. Pero, di ba, mga tao. one good example na lang yung mga taxi driver noon. Wala namang cellphone noon. Pero pag sinabi mo yung lugar, Alam nila. Oo nga. kunyari, driver niya. sasakay ako. Manong, sakay Waze. papunta ako ng walang Waze noon. Totoo. Pero pag sabi niya, Alam niya. Eh ngayon, Eh, di ba? Manong, punta ako ng Makati, teka, Waze ho natin. Tama yan. Di ba? Napansin ko Sabihin, ang memory ng tao noon, very photographic memory. Di ba? Saka, we are relying on the books. When you go with some research, we are on the books, di ba? Kahit maging bookies pa tayo. Encyclopedia. Ngayon, by book, you have to memorize it. Ngayon kasi parang digital. Google. What is bird? Blah, blah, blah. Example of the sentence of the bird. Ando na. Hindi kagaya natin ng high school or college. Tayo ang gumagawa ng sample ng sentence. Kasi mga estudyante ngayon, meron yan sa Yeah, nakakatulong ang technology, mabilis, mahusay, kasi ang kagandahan kasi niyan, yung dati love letter sa abroad, ang tagal bago dumating, isang linggo. Ngayon, text na, ang bilis, that's minuto lang, natanggap na. And then, ang mga pamilya mo na nasa malayo, hindi mo na kailangan pang tawagan sa telepono, ayun ang video, nakikita mo na siya. Tama. Yun yung kagandahan ng technology. Ang kapangitan ng technology, nakakasira naman ito sa isipan ng mga kabataan kasi nakatutok And then yung spirituality Fake news. nila Oo. nag-iiba na. And then naging buhay ng mga bata na ngayon hawak ang cellphone. Even sa pagkakain, 'di ba? Bibihira mo na lang makita sa mga Sama-sama Pilipino na sama-sama. O kaya wala kang makikita ngayon na pag-upo mo ng table nang walang lahat kasi naka-cellphone. Kumakain pero naka-cellphone. 'Di ba? Nung panahon ngayon, ang mother mo, mga kapatid mo, ang father mo, mother mo, nagkukwento. Habang na-enjoy niyo yung pagkain.
How about solar flare, Joby? Yung solar flare, I can consider is very dangerous for our world. Ganito yan. Yung nakikita nyo mga red pattern sa sky, akala nyo anong red yan? Ang ganda-gandang red. Sign ho yun ng solar Kaya flare. hindi mo pansin yun. Sobrang Kaya sabi niya, bakit pula ang langit? Ano meron sa langit? Naku po, hindi ho yung kagandahan. So, yun ay sanhi ng solar flare ho yun. Flare also can also affect the technology of sa our satellite. It will be temporary close down the internet, the communication. Yun yung sinasabi nating 3 days of darkness. 3 days of darkness. Pero hindi naman ibig sabihin 3 days of darkness mawawala ang araw, mawawala ang buwan. 3 days of dark kasi nag-shutdown Walang ang ilaw talaga. electricity. But you can have your candle. Pero mangyayari kaya yan. Pwede. Nasa Bible yun. Mawawala yung communication, even television ata, no? Lahat shutdown. Power plants. Power plant, shutdown ho yan. Yun yung bagay na hindi ko alam kung itong taon, pero baka it will happen by 20, I hope na lang 27 or the 28. Matindi ang 27. Sa akin kasi, yung hindi naman sa natatakot o nananakot, I just giving you lang some warning, but the best that you can do or people can do is more prayers. 'Di ba? Talagang yun yung shield ng tao, prayer. Kasi alam mo naman kapag nagdadasal, nakikinig ang Diyos. Yeah. Pero sobrang dami na kasi ang nangyayaring kasamaan no? May mga issue rin about sa mga religious. Oo, may mga part na magkakaroon sila ng Faith, parang crisis of faith. crisis of faith. May nakita kong mga parang term na blasphemy. Talaga. Yes. Oo. May mga isyong ganun na papasok sa mga, yun nga, sa Catholic, sa mga simbahan. Parang, it sounds like blasphemy. How about this Pope? Kumusta ang health niya? Okay pa rin naman, pero I guess, sana hindi siya yung last Pope na sinasabi, no? Para meron pang isa ako Seems nakikita. okay naman siya. Parang ang daming babaguhin ni Pope. Parang may mga pagbabago. Yung pagbabago niya kaya is good or not that good? Yun nga, parang merong magkakaroon siya ng problema Talaga. sa mga niya, Talaga. mga bishop niya, mga niya. Tama, cardinal. Oo, mga cardinal siya. Yaw-yaw. Saka ito rin, Abet, yung year na ito, maraming makikita ng mga iba-ibang sign, di ba? Kasi mayroong iba pag sign, paparating na ang Diyos, darating na si Jesus Cristo, ganun. Ultimo, si Jesus Cristo, hindi niya rin alam kung kailan ang kanyang... Kasi Only the Father daw. ang talagang nakakaalam ng muling bumalik si Kristo ay ang Diyos Ama lang. Kahit nga siya hindi niya alam kung anong oras, kung anong panahon, wala siyang idea. Kaya nga sinasabi ko, maging ready sa lahat. Kasi yun lang yung laban ninyo, maging ready kayo sa lahat. Spirituality. Any other? Wala naman, ang dami ka natutunan. Marami ka natutunan. Anong mga na-insight na sa discussion natin? Reflection ko lang sa sobrang daming gulo, sobrang daming mangyayari, hindi natin alam. Kasi Diyos lang nakakalam kahit, syempre, parang may mabuti pa rin yun lang, pananalig sa Diyos yung number one. Kasi kaya naman tayo nabuhay dito is because of Him. Kaya, Anong panawagan mo sa mga kahenerasyon mo? Siyempre, mas bata ka sa amin. yun nga, sa daming mga mangyayari, hindi natin alam kung ano yung tama, ano yung totoo, ano yung hindi. So, magkaisa tayo magmahalan and syempre, i-spread natin yung word ni God, yung Bible. Kasi hindi naman yun nakakaya kasi yun yung reason bakit tayo nandito. Yung mga material na to, hindi naman natin madadala sa taas. Lahat ng pagkakamali natin ngayon, try natin or gawin natin ng tama kasi mapapatawad naman tayo ng Would you share your love to me? As long as gumagawa tayo ng tama and makakabuti sa, hindi lang sa sarili natin kasi kaya di naman tayo nabuhay na para sa sarili nga lang daw, di ba? Love each other and love everyone. And yun. And syempre, first of all, love God before anything else. Ano mo papayo mo sa mga Gen Z na madalas mawala ng loob, mawala ng pag-asa? Di ba madalas maraming ganun ngayon? Kapakabatay. Confused, mga ganun. Ano mapapayo mo? Yung mga nararamdaman natin ngayon na panandalian lamang yan. Hindi siya yung lifetime. Kahit feeling natin wala na tayong chance, wala na tayong hope na masasandalan. Nandiyan si Lord. Hindi mo lang siya agad na kuha yung resulta, yung sagot na gusto mo. Pero
ay trust lang na one day makukuha mo yung gusto mong sagot and maganda yung resulta. Pag nagtiwala ka lang and patuloy lang yung faith niya. Hindi man natin siya nakikita pero gumagawa siya ng way sa ibang tao na ipapadala niya or magbibigay niya ng sign na lahat ng pinagdadaanan natin ngayon may katapusan yan and maganda yung magiging resulta pag di ka puminto sa pagiging mabuti. Yes. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi habang buhay ay may pag-asa pa. Pananaw ko, nasabi ko na, yung pananaw mo naman, Aber, Saan? sa situation, ng kalagayan ng mundo, gobyerno, or ano. Ako naniniwala naman tama rin naman si Andrew, no? Tsaka ikaw na yung nagiging sobrang materialistic ang mundo, tapos masyado siyang nadidisip ng materialism, no? But at the end of the day, yun nga, we need to pray, build Faith. our strength on hope, no? Faith. And prayer life. Kasi at the end of the day, wala naman talaga tayong panghahawakan kundi ang Panginoon. Sana ang sa akin lang, matapos nawa yung magkaroon ng maayos ang sitwasyon ng Pilipinas. Kung dumating man ang mga trahedya, yung bagyo o lindol, nagawa na nila yung tama. Sige. Okay. Salamat. Dami Sa natutunan. muli.